Ngunit may isang pagkakataon na talagang hindi ko makalimutan. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Minda sa sala, may narinig kaming tunog ng mga yabag at huni ng uwak. Alam niyo po, Sir Jupiter, tahimik ang paligid at halos walang tao. Pero ramdam namin na may paparating. At hindi basta-basta. Pinagmamasdan ko si Minda at halata sa mukha niya na natatakot din siya. Kaya naman kinuha ko noon ang itak ko at lumabas ako ng bahay para i-check kung may tao ba sa paligid. Pero wala akong nakita. Meron pang pangyayari noon na habang natutulog si Minda, parang may malamig na simoy na dumaan sa kwarto. Parang may humaplos sa aking balikat. Naggulat ako at bumangon. Tiningnan ko ang paligid pero wala naman. Kagad kong binalikan si Minda at nagulat ako dahil nakatingin siya sa isang sulok ng kwarto kahit walang ilaw. Tinawag ko siya. Minda, ano meron? Ngunit hindi siya sumagot agad. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagsimula kaming mag-usap ni Minda tungkol sa mga bagay na napapansin namin. Sa umpisa, sinasabi namin sa aming isip na baka stress lang dahil sa pagbubuntis niya at bagong kapaligiran. Pero habang tumatagal, hindi na namin maikaila na may kakaiba talaga sa lugar na yon. Isa pang bagay, Sir Jupiter, ang mga tao sa baryo kahit sa umpisa ay mababait. Napapansin naming may kakaibang kilos. Simula noon, pareho kaming nagbantay sa paligid. Tuwing gabi tinitignan namin ang paligid ng bahay at tuwing umaga pinagmamasdan ng mga taong dumadaan. Ngunit kahit anong gawin namin, may pakiramdam kaming may nakatingin at nagmamasid sa amin ng lihim. At doon nagsimula ang takot namin. Hindi dahil sa mga hayop, hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa tingin ng mga tao. Lalo na sa tuwing kabilugan ng buwan, parang mas lumalabas ang kakaibang kilos nila. Mahal, hindi mo ba napapansin ang tingin ng mga tao sa akin sa tuwing lumalabas tayo ng bahay? Dahil sa tanong ngayon ng aking asawa, napaisip na ako. Alam niyo po, Sir Jupiter, may isang gabi na talagang hindi ko makakalimutan. Nasa kama kami ni Minda at halos nakatulog na kami. Pero bigla siyang napasigaw. Naalarma agad ako at tumayo sa kama. Hinawakan ko ang kamay niya at kita sa mga mata niya na sobrang takot siya. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, nanginginig siyang tumingin sa bintana at bumulong. Jun, may mata. May nakasilip sa siwang ng bintana. Para bang bumigat ang hangin sa silid, Sir Jupiter. Halos hindi ako makahiga sa takot. Pero hindi ko pinalampas yun. Kinuha ko ang bagong hasa kong itak na nakalagay sa tabi ng kama at dahan-dahang lumabas ng bahay. Kinuha ko rin ang flashlight kahit alam kong baka wala rin akong makita. Lumakad ako sa bakuran. Sinuri ang paligid. Ang buwan bilog na bilog at kitang-kita ang mga anino ng mga puno. Tila ba may nakamasid sa akin sa bawat sulok ng bakuran. At doon sa likod ng bahay, naramdaman ko ang isang malakas na paggalaw. Bigla na lang tumalon ang isang napakalaking pusa. Nagtaka ako at nagulat kasi hindi yun karaniwang pusa, Sir Jupiter. Malaki, parang kasing laki ng aso namin. At may tingin na parang hindi lang hayop ang nasa loob ng mata niya. Dahil sa reflex, tinaga ko yun ng itak. Nasugatan ko ang likod nito at agad-agad itong tumakas sa dilim ng kagubatan. Natahimik ang paligid pero ramdam ko pa rin ang kakaibang tensyon. Alam kong hindi yun basta-basta hayop lang. Muling tiningnan ko si Minda na nanlisik pa rin ang mga mata sa bintana at hindi na kami muling natulog ng gabing yun. Mula noon, Sir Jupiter, mas naging alerto na ako. Halos gabi-gabi binabantayan namin ang paligid. Hindi na kami napapakali. Kung may naririnig kaming yabag o may nararamdaman kaming kakaiba, agad naming sinusuri. Nung una, akala naming stress lang si Minda o guni-guni lang namin dahil sa bagong lugar. Pero habang tumatagal, parang lumalalim ang pakiramdam namin na may mali sa paligid. Hindi naglaon, dumalaw ang tita ko na isang albularya, Sir Jupiter. Naramdaman niya agad na may kakaiba sa amin. At nang makausap namin siya, nagsimula siyang magbigay ng babala. Sabi niya,
Hindi lahat ng kapitbahay ninyo dapat niyong pagkatiwalaan, ha? Kapag binigyan kayo ng pagkain, wag niyong kakainin. Dahil baka mayanggaw kayo. Ilan kasi sa mga kapitbahay ninyo, mga aswang. Napatigil kami ni Minda sa sinabi ng tita ko. Halos hindi namin matanggap ang sinabi niya, pero nakita namin sa mata niya na seryoso siya. Hindi biro ang sinabi ng tita ko. Parang biglang nabigyan ng kasagutan ng lahat ng mga pangyayari sa baryo na noon ay hindi namin maintindihan. Ang mga titig ng kapitbahay, ang mga kakaibang kilos tuwing gabi, ang mga hayop na hindi pangkaraniwan na nakikita namin. Simula noon, Sir Jupiter, nagpasya kami na maging mas maingat. Kahit simpleng pamumuhay lang, halos bawat kilo sa takbang namin sa bahay at paligid ay may kasamang pagbabantay. Kung may naririnig kaming yabag, kumakatok o may kakaibang tunog, hindi namin ito pinapansin na lang. Palaging may itak sa tabi at pinapahinga lang namin ang sarili kung talagang ligtas ang paligid. Dahil sa gabing yun at sa babala ng tita ko, naging malinaw sa amin na sa baryo na yun, hindi lahat ng nakikita namin ay mabait o normal. Kailangan may pag-iingat sa bawat tao, sa bawat kilos at sa bawat handog na pagkain. Natutunan namin hindi basta-basta magtiwala at higit sa lahat mas binantayan namin ang aming sarili at ang aming anak na nasa sinapupunan ng aking asawa. Sir Jupiter, sa totoo lang sinabihan talaga kami ng tita ko na umalis na raw kami sa lugar na yun dahil hindi ligtas para kay Minda at sa batang dinadala niya. Pero sinabi sa akin ni Minda na sayang daw ang naumpisahan namin doon. Gusto ko sanang sundin si tita pero inisip ko rin na wala kaming mapupuntahan kung aalis kami. Kaya naisipan namin ng asawa ko na magtiis muna hanggang sa makaipon muli kami. Alam niyo po, Sir Jupiter, hindi lang tita ko ang nagbigay ng babala. Ilang araw lang pagkatapos noon, habang nag-aalaga kami ni Minda sa bakuran, may isang babae na lumapit sa amin. Maingat ang kilos niya pero kitang-kita na seryoso siya. Lumapit siya sa akin at nagpakilala. "Hi, ako po si Rosa. Kapitbahay niyo rito?" Ngumiti siya ng bahagya pero halata sa mukha niya na may dala siyang mabigat na balita. Umupo siya sa tabi ko sa gilid ng bakuran at halos palihim ang tono ng boses niya nang magsalita siya. "June, kailangan mong alisin si Minda sa lugar na to. Puntirya ng mga aswang ang bata sa sinapupunan niya. Hindi safe ang paligid para sa inyo." Para bang tumigil ang mundo sa paligid ko, Sir Jupiter. Parang biglang nawala ang tunog ng hangin sa paligid. At ang bawat anino sa bakuran parang gumalaw sa paligid namin. Natigilan ako, hindi ko alam kung susunod ba ako sa sinabi niya o tatayo na lang at magpapatalo. Hindi naman kami nakaramdam ng ganoon. Nanginginig kong sabi. Ngunit tumingin siya sa akin na may matinding seryosong tingin at sinabing, "June, naniniwala ka man o hindi, totoo ito. Ang bata sa sinapupunan ng asawa mo, punteriya nila. Kailangan mo siyang ilayo habang maaga pa." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pa. Ramdam ko ang takot sa dibdib ko at nakatingin lang ako kay Minda na nagulat at medyo natatakot din. Ang kanyang mga mata, Sir Jupiter, punong-puno ng tanong at pangamba. Pero hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa gabing yun, nagpasya kami ni Minda na hindi muna matutulog sa bahay. Pinayuhan ako ni Rosa na mas mabuting manatili muna sa lugar na ligtas at sa susunod na araw, gumawa kami ng plano para sa amin. Kinabukasan, Sir Jupiter, nagdesisyon kaming lumabas ng baryo. Nagpunta kami sa bayan at doon kami nagtungo sa pinsan ko. Paglapit namin sa kanya, agad kaming niyakap at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat, ang mga kakaibang pangyayari, ang tunog sa gabi, ang mga mata na nakasilip sa kwarto ni Minda at ang babala ni Rosa. "Pinsan, kailangan namin ng pansamantalang matutuluyan habang naghahanap kami ng bagong bahay. Ligtas lang po dito habang nag-iisip kami."
Pakiusap ko at kitang-kita ko sa kanyang mukha ang pagkabahala, pero may pag-unawa rin. Agad kaming pinatuloy sa kanilang maliit na bahay sa gilid ng bayan. Hindi ito kasing luwang ng sa amin pero ligtas at tahimik. Mas maayos ang paligid, Sir Jupiter, at ramdam namin na hindi kami sinusubaybayan o may nakamasid sa amin. Sa wakas nakahinga kami ng medyo maluwag. Habang nakatira kami sa pansamantalang bahay, sinimulan naming maghanap ng bagong tutuluyan. Tuwing gabi, lagi kong binabantayan si Minda at kahit sa loob ng bahay ng pinsan ko, hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ni Rosa at ang babala ng tita ko. Para bang may pakiramdam akong hindi patapos ang nangyari sa baryo at kailangan naming maging maingat sa bawat galaw. Sa mga araw na yon, Sir Jupiter, napagtanto namin ni Minda kung gaano kahalaga ang pagiging alerto at maingat. Natutunan naming huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi namin kilala. At higit sa lahat, huwag basta-bastang kumain ng handog o pagkain mula sa ibang tao. Ang bawat kilos at desisyon namin ay may kasamang pag-iingat, lalo na para sa kaligtasan ng aming anak na paparating. Pinag-usapan din namin ni Minda ang mga nangyari sa aming bakuran. Ang malamig na simoy, ang mga yabag, ang mata sa siwang ng bintana at ang malaking pusa na tumalon sa likod ng bahay. Ngayon, mas malinaw na sa amin na lahat ng yon ay babala at dapat naming sundin ang mga payo ng mga nakakaalam sa mga ganitong bagay. Habang kami ay naroon sa bahay ng pinsan ko, nagkaroon ako ng panahon na magmuni-muni. Naiisip ko ang baryo, ang tahimik na paligid na dati naming inasam at ang kababalaghan na nangyari doon. Parang napakalaki ng kaibahan ng aming inaasahan at ng katotohanan. Natutunan kong hindi lahat ng nakikita mo sa paligid ay ligtas at may mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Pero dapat mo na lang kilalanin at igalang. Sir Jupiter, sa mga gabing yon, lagi kong pinapakinggan si Minda. Lagi kong tinitingnan ang paligid at palagi kong iniisip kung paano namin mapapangalagaan ang aming pamilya. Kahit simple lang ang buhay na gusto namin noon, alam namin na kailangan naming maging alerto, maging maingat at huwag basta-basta magtiwala. Pagkatapos ng ilang linggo na pananatili sa bahay ng pinsan ko sa bayan, naramdaman ko na kailangan ko ring bumalik sa lumang bahay namin sa liblib na baryo. May ilang gamit pa kaming naiwan doon na kailangang ayusin at ayusin ang mga dokumento ng lupa. Masakit man isipin pero kailangan ko itong gawin para maisara ang kabanata na iyon ng maayos. Kaya isang hapon nagdesisyon akong mag-isa. Dala ang ilang bag at gamit. Pagdating ko sa baryo, ramdam ko agad ang tahimik na paligid. Parang bumalik ako sa isang lugar na puno ng alaala. Ngunit mas may bigat ang hangin. Inayos ko ang mga gamit sa loob ng bahay. Inilapag ko sa mga cabinet, inayos ang kama at tinanggal ang ilang lumang alikabok na naiwan. Habang ginagawa ko iyon, napansin kong may kakaibang lamig sa paligid. Pero pilit kong hindi ito pansinin. Hindi ko namalayan, Sir Jupiter, gabi na ako natapos sa mga gawain ko. Ang araw ay nagdilim na at nag-iisa lang ako sa bahay. Naiwan ko na lang ang bintana na nakabukas para may konting hangin ang silid. Habang nagpupunas ako ng mga lumang gamit sa sala, narinig ko ang mga yabag sa labas. Una, akala ko baka aso lang ng kapitbahay. Pero bigla na lang naging tahimik ang paligid at ramdam ko na may kakaibang presensya. Pagkatapos ko nang iwan ang lahat at naghanda ng matulog, nakahiga na ako sa kama, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ko ang pakiramdam ko na may nakamasid. Ilang oras lang, may narinig akong kakaibang ingay sa labas. Parang may mga hayop na nag-uusap sa lengguwahe na hindi ko maintindihan. Kaya dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Sir Jupiter, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May 3 malalaking aso sa labas. Hindi lang basta malalaki. Parang may kakaibang kilos sila. Parang nagkakaintindihan at nag-uusap sa isa't isa
sa isang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Tumayo sila sa bakuran, nakatingin sa bahay at bawat isa, tila may sariling tungkulin. Habang pinagmamasdan ko sila, biglang umakyat ang isa sa kanila sa bubong. Ramdam ko agad ang takot. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko at halos hindi ako makagalaw. Pero alam ko na kailangan kong maging handa. Agad kong kinuha ang sundang na lagi kong inilalagay sa tabi ng kama at hinanda ko ang aking sarili sa anumang maaaring mangyari. Tumayo ako sa gitna ng silid, hawak ang suldang at dahan-dahang pinagmamasdan ng labas. Ilang oras din ako sa ganoong posisyon at tila walang nangyari. Ngunit hindi ako nagpakampante. Ramdam ko pa rin ang presensya ng mga aso sa bubong at bakuran. Pakiramdam ko parang ini-inspeksyon nila ang bawat galaw ko. Lumipas ang gabi na tahimik, ngunit punong-puno ng tensyon. Hindi ko matiyak kung nagbabantay lang sila o may plano, kaya't pinilit kong manatiling alerto hanggang sa madaling araw. Nang sumikat ang araw, unti-unting nawala ang kaba sa aking dibdib. Tiningnan ko ang labas at ang 3 aso. Wala na. Pero ang alaala ng kanilang tingin at kilos ay nanatili sa isip ko. Dahil dito agad kong pinagsama-sama ang mga gamit namin at nagdesisyon na talagang umalis sa bahay na yon. Hindi na ako nagkatabiling ibenta ang bahay at lupa. Kailangan namin talagang makaalis para sa kaligtasan namin. Habang iniipon ko ang mga gamit, hindi ko maiwasang isipin kung paano ako nakaligtas sa gabing yun. Akala ko, Sir Jupiter, tapos na ang bangungot na yon. Akala ko nakatakas na kami sa lahat ng kababalaghan. Pero nagkamali ako. Isang gabi, ilang linggo matapos naming makalipat sa bagong bahay, habang nagpapahinga kami ni Minda, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mata na nakamasid muli. Hindi naglaon, lumapit ako sa bintana at sa aking pagkabigla nakita ko ulit ang 3 aso. Nakatayo sa labas, parehong kakaibang laki at kilos tulad ng dati sa lumang bahay. Sinundan nila tayo? Bulong ko kay Minda. Matapos kong makita muli ang 3 aso sa labas ng bagong bahay namin, ramdam ko na hindi ko pwedeng pabayaan si Minda. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang kanyang kaligtasan o ng batang dinadala niya. Kaya agad ko siyang pinauwi sa poder ng mga magulang niya sa bayan. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng maayos at tiniyak ko sa kanya na ligtas siya doon at may mga kasama siya na makakatulong sa kanya sa lahat ng oras. Pagkatapos niyang makarating sa bahay ng kanyang mga magulang at makatiyak na maayos siya, nagpasya akong harapin ang 3 aso. Alam kong hindi ko kayang gawin yon mag-isa, kaya tumawag ako sa tita ko na albularya at ipinaliwanag ang nangyari. Nang marinig niyang detalye, tumango siya at sabay kaming bumalik sa lumang baryo, dala ang ilang kagamitan para sa proteksyon at ang kanyang mga pampalakas ng espiritu. Pagdating namin sa lumang bahay, tahimik ang paligid. Parang walang kakaibang nangyayari. Ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Umupo kami sa sala sandali para magdasal at humanda sa anumang maaaring mangyari. Halos hindi kami nakapagsalita. Pero ramdam naming pareho na may malakas na presensya sa paligid. Biglang lumabas sa dilim ang 3 aso. Sa una, akala ko lang ay lumalapit sila sa bakuran. Pero nang tingnan namin ang maigi, halata sa kanilang mga mata at kilos na hindi ito karaniwang hayop. Para silang nag-aabang at nakikinig sa bawat galaw namin. Tinaas ng tita ko ang kanyang mga kamay at nagbato ng ilang orasyon habang pinapakita rin niya sa akin kung paano dapat kumilos laban sa mga aswang. June, kailangan nating harapin ito ng diretso, ha? Huwag kang matakot, pero maging maingat ka. Bulong niya. Ramdam ko ang kaba, ngunit alam kong kailangan ko ring maging matapang para kay Minda at sa anak namin. Sa pagtutok namin sa 3 aso, bigla nilang ipinakita ang kanilang tunay na anyo.
Hindi na sila mga hayop lang. Nagbago ang kanilang katawan at nakita ko ang kanilang mukhang mistulang tao na may masamang intensyon. Sir Jupiter, ramdam ko ang init ng galit at puot sa kanilang mga mata. Ano po sila, tita? Tanong ko sa aking tita. Halos hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mga kaanak sila ng aswang na nasugatan mo at namatay sa likod ng bahay ninyo noon. Sabi niya, mabigat ang boses. Gaganti sila sa iyo. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang yun. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Halos gusto kong umatras pero alam ko na hindi ko pwedeng takasan yon para kay Minda. At lalo na para sa anak namin. Isa sa kanila, ang pinakamalaki, ang lumapit sa akin at sinimulang ngumisi ng nakakatakot. Ramdam ko ang galit na hindi may paliwanag, pero agad kong sinalo ang lakas na yon at tinapik ang sundang ko ng mahigpit. Ang tita ko naman ramdam kong nakatutok rin sa bawat kilos nila, handa sa anumang gagawin namin. Hindi ko kasalanan kung namatay ang kaanak ninyo! Sigaw ko at pinipilit kontrolin ang takot sa boses ko. Muntik niyang biktimahin ang asawa at anak ko kaya tama lang ang ginawa ko. Tumigil sila saglit. Para bang nagulat sa sigasig at tapang ko. Ramdam ko na nag-aalangan sila pero hindi pa rin nila itinaas ang kamay nila laban sa akin. Patuloy na nakatingin sa akin ang pinakamalaki at ang dalawa pang kasama niya ay parang nag-uusap sa iisang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko ang galit at pagnanais na gantihan ako. Ang tita ko habang binabantayan sila nagsimula ng orasyon na mas malakas at mas malinaw. Parang bumuhos ang enerhiya mula sa kanya at nakaramdam ako ng kakaibang init sa paligid. Habang ginagawa niya yun, pinilit kong manatiling matatag. Hindi ko pwedeng ipakita ang takot sa kanila. Kailangan kong protektahan ang sarili at ang pamilya ko. Habang tumatagal, unti-unti kong napansin na bumabagal ang kilos nila. Parang nag-iingat sila at tila sinusukat ang tapang ko at ng tita ko. Ramdam ko ang tensyon pero nakatitiyak ako sa lakas ng aming panig. Habang hawak ko ang sundang, patuloy akong nagdasal sa isip ko at humihiling ng proteksyon para kay Minda at sa anak namin. Pagkatapos ng ilang minuto na parang walang katapusang pagtinginan at tensyon, unti-unti silang umatras at naglaho sa dilim. Parang hindi kailanman naroroon. Ramdam ko ang lungkot at gulat sa katawan ko na tila kailangang makalaban ako sa isang bangungot at nakaligtas. Huminga ako ng malalim, Sir Jupiter. Alam ko na hindi pa ito tapos. Lahat ng pangyayaring yun ay nagpapaalala na may mga puwersa sa mundo na hindi mo basta-basta kayang kontrolin. Ngunit ramdam ko rin ang ginawa. Alam kong nakatiyak na ang kaligtasan ni Minda at ng anak namin. Tumalikod ako sa bakuran at pinanood ang paligid ng huling beses bago bumalik sa loob ng bahay. Ramdam ko na may pag-iingat na dapat manatili sa amin, ngunit sa gabing yun, nakaramdam ako ng panandaliang katahimikan. Nakita ko sa mata ng tita ko ang pride at kaalaman na natutunan naming harapin ng panganib at ramdam ko rin ang lakas na nakuha ko mula sa karanasang iyon. Sir Jupiter, sa gaming yon, natutunan ko na kahit gaano man kabangis ang kalaban, may paraan para ipagtanggol ang sarili at ang pamilya mo. Natutunan ko rin na minsan ang tapang ay hindi lamang katawan kundi sa puso at isip. Ang hindi pagpapadala sa takot at ang paggawa ng tama para sa mga mahal mo. Matapos ang araw na yon, hindi ko na muling nakita ang tatlong aso. Siguro dahil natakot sila sa nangyari at sa kakayahan ng tita ko. Pero Sir Jupiter, hindi na yon ang mahalaga sa akin. Ang importante, naging maayos ang lahat. At higit sa lahat, malayo na sa kapahamakan ang aking mag-ina. Doon ko natutunan, Sir Jupiter, na hindi lahat ng bagay sa mundo ay makikita sa mata o mauunawaan ng isip. May mga puwersa at nilalang na hindi mo kayang kontrolin at minsan ang pinakamagaling na paraan upang manatiling ligtas ay ang maging maingat, mapagmatsyag at handa. Natutunan ko rin ang tapang ay hindi lamang pagharap sa kalaban, kundi sa paggawa ng tama
tulad ng pagpapalayo kay Minda sa panganib at pagharap sa 3 aswang upang protektahan ang aming pamilya. Bukod doon, napagtanto ko rin na ang tiwala ay dapat ibigay ng maingat. Hindi lahat ng mukhang mabait ay mabuti at hindi lahat ng hindi mo kilala ay dapat pagkatiwalaan. Kailangan mong marunong magbantay, maging alerto sa mga palatandaan at hindi basta-basta pinapayagan ang panganib na malapit sa iyo at sa mahal mo. Sa gabing yun, Sir Jupiter, ramdam ko na ang tapang, pagmamahal at pagiging maingat ay hindi hiwalay. Lahat ng yun ay magkakaugnay upang maprotektahan ang mahal sa buhay. Natutunan ko na sa kabila ng takot at panganib, ang tama at maingat na hakbang ay nagbibigay ng lakas at seguridad. Hanggang ngayon, kahit sa simpleng pamumuhay namin sa bayan, dala ko pa rin ang mga aral na yun. Lagi kong iniisip ang paligid. Binabantayan ang pamilya ko at alam kong may mga bagay sa mundo na hindi mo kayang ipaliwanag. Pero maaari mong harapin ng may tapang at pag-iingat. Ito po, Sir Jupiter, ang pinakamahalagang natutunan ko sa lahat ng karanasang iyon, na sa kabila ng takot, may lakas ka kung handa kang kumilos para sa tama, para sa pamilya, at para sa mga buhay na mahalaga sa iyo. Huwag mo nang bibitaw, may susunod pa tayong kwento na kapareho ng ating letter sender na nakakita rin po ng aswang. Kung ano ang kwento niya, tutok lang. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Ako nga pala si Grace, hindi ko tunay na pangalan. Matagal na akong silent listener dito sa inyong channel at naisipan ko na magbahagi ng sarili kong karanasan. Nangyari itong aking ikikwento dekada na ang nakalipas. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa love story namin ng una kong boyfriend na isa pa lang aswang. Alam mo po, Sir Jupiter, bata pa lang ako, sanay na akong makakita ng kakaiba sa baryo namin. Hindi po kasi ordinaryong lugar ang tinitirhan namin. Liblib po ang baryo namin sa gilid ng bundok at halos bawat gabi may kwentong nakakatakot. Lahat ng bata doon, kahit sa murang edad, alam na may mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong mata. Ako siguro dahil sa lolo ko, medyo mas maaga akong nakakaalam ng ganito. Lolo ko po kasi ay isang albularyo. Hindi siya albularyong nagbabasa lang ng halamang gamot. Halos lahat sa baryo namin kumikilala sa kanya bilang isang taong may alam sa mga bagay na iba. Minsan, noong bata pa ako, nakaupo na ako sa tabi niya habang naglalagay siya ng mga halamang gamot sa maliit na kawa. Habang nagbubuhos siya ng tubig sa dahon ng sansevieria at nagsasabi ng mga dasal, pinapanood ko siya ng may halong takot at kuryosidad. Madalas pinapaalala niya sa akin na may mga nilalang na hindi nakikita, pero nadarama. At kailangan daw maging maingat. Dahil dito, Sir Jupiter, hindi ako natatakot sa mga kwento ng aswang o ibang nilalang. Bagkus alam ko kung paano maging maingat. Alam ko kung saan dapat lumingon, kung anong oras hindi dapat lumabas, at kung paano kilalanin ang mga palatandaan. Halimbawa, bata pa lang ako, natutunan kong kapag may kakaibang amoy sa hangin o kapag biglang nagbago ang kalikasan sa paligid tulad ng mga hayop na tahimik bigla, yun daw ay senyales. Ang baryo po namin, kahit tahimik sa araw, may mga tinig sa gabi. Mga kwento ng mga nawawala o ng mga taong biglang naglalaho na walang bakas. Sa una, nakakakaba po yun. Pero unti-unti akong nasanay. Natutunan ko rin na hindi lahat ng tao ay pwedeng lapitan kapag may kakaiba kang naramdaman. May mga sandali rin na kailangan mo lang manahimik at obserbahan. Alam niyo po, Sir Jupiter, kahit nung bata pa ako, hindi ko rin naiwasan ang mga bagay na nakaka-curious. Kahit alam kong may panganib, may parte sa akin na gusto pang matuto. Kaya madalas tinatanong ko si Lolo tungkol sa mga aswang, pero hindi niya basta sinasagot.
Bata kapag Reyes, may mga bagay na dapat maramdaman mo bago mo maintindihan. Minsan pinapakita niya sa akin ang mga simpleng senyales lang, tulad ng kakaibang kilos ng mga hayop o ng hindi pangkaraniwang pagkakaayos ng mga dahon sa paligid. Yun ang unang aral na natutunan ko, Sir Jupiter, na hindi lahat ng nakikita mo ay totoo at hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Sa bahay namin may maliit na hardin sa likod at doon madalas akong naglalaro. Habang naglalaro, napapansin ko kung paano umiikot ang mga ibon o kung paano biglang lumilim ang paligid kahit maliwanag pa. Yun po yung mga simpleng bagay na natutunan kong obserbahan mula sa murang edad. Minsan habang nag-iikot ako sa bakuran, nakikita ko ang mga kalaban ng aswang. Pero hindi nila ako inaabala kung hindi ko sila ginugulo. Parang alam nila na bata pa lang ako at hindi pa handa. Alam mo rin po, Sir Jupiter, ang baryo namin may kakaibang relasyon sa kalikasan. Halos lahat ng tao, kahit bata, ay may alam sa mga halamang gamot. At ang ilan sa amin ay natuto rin kung paano protektahan ang sarili. Minsan habang naglalakad ako papunta sa ilog, nakikita ko ang mga kakaibang galaw sa damuhan. Mga bagay na hindi maipaliwanag. Hindi ko po ito sinasadya, pero parang natural lang na nakikita ko ito. Ang paglaki ko sa probinsya ay simple pero puno ng mga leksyon. Natutunan kong makinig sa mga tinig ng hangin, sa mga huni ng ibon, at sa tahimik na galaw ng kalikasan. Lahat po yun sa murang edad ay nagbukas sa akin ng isang mundo na kakaiba sa mga bata sa syudad. Dahil sa baryo namin at sa pagiging apo ni Lolo, hindi lang ako natutong maging maingat, kundi natutunan ko rin na may mga bagay na dapat igalang. May mga kwento na hindi basta-basta kinikwento sa mga bata at may mga tanong na hindi basta-basta sinasagot. Pero sa halip na matakot, natutunan kong maging curious. Curious sa mga nilalang na hindi nakikita. Curious sa mga kwento ng baryo at curious sa mga sikreto ng kalikasan. Sir Jupiter, yun po ang buhay ko noong bata pa ako. Isang simpleng dalaga sa isang liblib na baryo. Lumaki sa tabi ng isang albularyo at unti-unting natuto sa mundo na puno ng mga nilalang at kababalagan. Dito nagsimula ang lahat bago pa man dumating ang karanasan ko tungkol sa una kong boyfriend na hindi ordinaryo. Pagdating ko po ng 25 anyos, doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Hindi na po ako yung batang tumatakbo sa likod ng bahay namin habang pinagmamasda ng galaw ng mga ibon. Hindi na rin ako yung dalagitang tahimik lang na nakikinig sa mga bilin ng lolo ko. Sa edad kong yon, pakiramdam ko kailangan ko namang subukan ang buhay sa labas ng baryo. Nagdesisyon po ako na lumipat ng tirahan. Tumira po ako sa tita ko na nasa bayan. Siya po ang kapatid ng aking nanay. Matagal niya akong inaaya noon pa, pero noon lang ako pumayag. Sabi ko sa sarili ko, baka panahon na para makakita ako ng ibang mundo. Kahit pa paano, gusto ko ring maranasan ng mas maingay na paligid, mas maraming tao at mas maraming pagkakataon. Ibang-iba po ang bayan kumpara sa baryo namin. Sa baryo, pagpatak ng 6:00 ng gabi, halos lahat nasa loob na ng bahay. Tahimik na ang paligid at ang maririnig mo na lang ay mga kuliglig at hangin. Pero sa bayan, kahit gabi na, buhay pa rin ang mga tao. May mga tindahan na bukas, may mga nagkwekwentuhan sa kanto, may mga motor na dumadaan. Sa una po nanibago ako, parang ang daming ingay, parang ang daming galaw. Sa bahay ng tita ko, maliit lang pero maayos. May sarili akong kwarto na hindi ko naranasan dati sa baryo dahil magkakasama kami sa isang silid. Doon ko unang naranasan ang tahimik na pag-iisa. Pero ibang klaseng tahimik. Hindi katulad ng tahimik sa probinsya na parang may kasamang misteryo. Ito, tahimik lang talaga.
Minsan habang nakahiga ako sa kama, napapaisip ako kung tama ba ang naging desisyon ko. Namimiss ko rin ang baryo, si Lolo at ang mga nakasanayan ko. Pero pinipilit ko ang sarili ko na maging matatag. Sabi ko nga, hindi habang buhay, doon na lang ako. Kailangan ko ring matutong tumayo mag-isa. Doon ko po nakilala si Darius. Unang beses ko siyang nakita sa may tindahan malapit sa bahay ng tita ko, bumibili lang ako ng tinapay noon. Napansin ko siya kasi nakatayo siya sa gilid. Parang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko may paliwanag noon kung ano, basta may dating siya na hindi ko maintindihan. Matangkad siya, medyo moreno, tahimik lang. Hindi siya yung tipong maingay o palabiro agad. Parang may sarili siyang mundo. Nagkatinginan kami saglit tapos ngumiti siya. Simple lang pero may kung anong pakiramdam na dumaan sa akin. Hindi takot, hindi rin kilig agad, parang pamilyar. Hindi ko muna inisip yon, baka napaparanoid lang ako dahil sa mga kinalakihan ko. Sabi ko sa sarili ko, nasa bayan na ako. Iba na ito. Huwag ko nang dalhin ang lahat ng pagdududa ko. Ilang araw po ang lumipas, nagkita ulit kami. Sa pagkakataong yon, nasa waiting shed ako at naghihintay ng jeep. Umupo siya sa kabilang dulo. Tahimik lang kami pareho. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. "Saan ka dito banda nakatira?" Tanong niya. Sinabi ko nakakalipat ko lang at sa tita ko ako nakatira. Ngumiti siya at sinabi niyang taga-roon lang din siya. Kasing edad ko raw siya. Doon nagsimula ang simpleng usapan namin. Walang malalim na topic, mga bagay lang tulad ng trabaho, kung gaano kainit sa bayan at kung saan masarap kumain. Habang tumatagal ang usapan namin, napapansin ko na komportable ako sa kanya. Hindi ako nahihiya, hindi ako nag-aalangan. Para bang matagal ko na siyang kilala, kahit ilang minuto pa lang kaming nag-uusap. Pagdating ng jeep, magkatabi kaming sumakay. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Darius. Simple lang siyang magsalita. Hindi po siya mayabang. Hindi rin siya masyadong palabiro. Pero kapag nagsalita siya, nakikinig ako. May kakaiba sa boses niya. Mahinahon, pero may lalim. Simula noon, madalas na kaming magkita. Minsan sa tindahan, minsan sa sakayan, minsan naman sa labas ng bahay ng tita ko. Hindi ko alam kung nagkakataon lang ba o sinasadya na namin pareho, pero unti-unti nasanay na ako na hinahanap ang presensya niya sa paligid. Naging magkaibigan kami. Simpleng magkaibigan lang, nagkikwentuhan, naglalakad sa hapon, minsan sabay kumain sa karinderya. Wala pa namang mali siya noon. Sa totoo lang, mas nangingibabaw ang pakiramdam na parang may gusto lang akong maintindihan tungkol sa kanya. May mga pagkakataon na habang nag-uusap kami, napapansin ko na parang may mga bagay siyang hindi sinasabi. Parang may tinatago. Pero hindi ko rin siya pinipilit. Sanay po ako sa ganoon. Lumaki akong alam na hindi lahat ng bagay kailangang pilitin ilabas. Minsan tinanong niya ako tungkol sa probinsya. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa baryo namin, sa pagiging albularyo ng lolo ko. Tahimik lang siyang nakikinig. Hindi siya tumatawa o nagdududa. Parang normal lang sa kanya ang mga sinasabi ko. Doon ako lalo nagtaka, Sir Jupiter. Kasi kadalasan kapag kinikwento ko yun sa iba, may halong biro o disbelief. Pero siya parang tanggap lang niya. Parang alam din niya na hindi niya lang sinasabi. Sa puntong yon, magkaibigan pa lang kami ni Darius. Doon pa lang nagsisimula ang lahat. Opo, Sir Jupiter, itutuloy ko po. Habang tumatagal ang pagiging magkaibigan namin ni Darius, hindi ko na malaya na iba na pala ang tibok ng puso ko. Sa una kasi, sanay lang ako nakasama siya. Parang parte na siya ng araw ko. Kapag may nakita akong nakakatawa, siya agad ang gusto kong sabihan. Kapag may problema ako, siya ang una kong naiisip na lapitan.
Hindi ko po masabi kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Basta isang araw habang magkasabay kaming naglalakad pa uwi, bigla na lang akong natahimik. Tinanong niya ako kung may problema ba ako. Umiling lang ako, pero ang totoo kinakabahan ako kasi ramdam ko na may kakaiba na sa amin. Mas naging madalas ang paglabas namin. Minsan sa hapon pupunta kami sa plaza, uupo lang kami sa isang sulok. Mag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Minsan naman bibili kami ng street food at tatawa sa mga simpleng bagay. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, pakiramdam ko normal lang akong babae na umiibig. Walang misteryo, walang kakaiba. Simpleng saya lang. Isang gabi bago ako umuwi sa bahay ng tita ko, inihatid niya ako sa may gate. Tahimik lang kami pareho. Parang may mga gustong sabihin pero pareho kaming nahihiya. Hanggang sa siya ang naunang magsalita. Grace, sabi niya, medyo mababa ang boses. Pwede ba kitang ligawan? Hindi ko alam kung bakit pero parang huminto ang mundo ko sandali. Hindi ako agad nakasagot. Nakatingin lang ako sa kanya. Sa mga mata niya, may nakita akong sincerity. Walang biro, walang pagdududa. Ngumiti ako at tumango. Hindi na ako nagpakipot pa. Sa totoo lang, matagal ko na rin hinihintay yun. Simula noon, mas naging espesyal ang lahat. Hindi na lang kami basta magkaibigan. May label na kami. May kilig na kasabay ang bawat pagkikita. Mas naging maalaga siya. Madalas niya akong kumustahin sa umaga. Magte-text siya kung kumain na ba ako. Simpleng bagay pero ramdam ko ang effort. Hindi rin nagtagal, naging kami talaga. Wala namang malaking eksena. Isang hapon lang habang magkasama kami sa plaza, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niyang mahal niya ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko at sinabi ko rin na mahal ko siya. Masaya po ako noon, Sir Jupiter. Totoong masaya. Parang lahat ng lungkot at pag-aalinlangan ko noong bagong lipat ako sa bayan napalitan ng excitement. May dahilan na ako para ngumiti araw-araw. May dahilan na ako para mag-ayos, para maghintay ng message, para kabahan sa tunog ng cellphone ko. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Tuwing umaga at hapon, okay na okay kami. Lagi siyang available. Lagi siyang game makipagkita. Pero pagdating ng gabi, iba na. Hindi siya pwedeng makipagkita. Kapag inaaya ko siya na maglakad-lakad sa gabi o kumain sa labas, lagi niyang sinasabi na may aasikasuin siya. Nung una hindi ko yung pinansin. Sabi ko baka busy lang talaga. Baka may trabaho siyang kailangan tapusin o hindi ko naman alam ang buong schedule niya. Pero napansin ko na halos gabi-gabi ganoon. Pagpatak ng dilim parang nawawala siya. Hindi siya sumasagot agad sa mga message ko. Minsan magre-reply siya pero maiksi lang. May work lang ako. May inaasikaso lang. Ganoon lagi. May isang beses na tinanong ko siya ng direkta. Anong work mo ba talaga sa gabi? Tanong ko, medyo pabiro para hindi halata na may duda ako. Ngumiti lang siya. Basta work lang, sabi niya. Kailangan ko rin kasi. Hindi na siya nagbigay ng detalye. At ako naman, hindi ko na rin pinilit. Ayoko maging girlfriend na masyadong makulit o silosa. Sabi ko sa sarili ko, kung mahal niya ako, wala naman siyang itatago. Pero Sir Jupiter, hindi ko may tatanggi na may maliit na boses sa isip ko na bumubulong. Lumaki ako sa baryo. Sanay ako na may mga bagay na hindi agad sinasabi. Sanay ako sa pakiramdam na may kulang sa kwento. Tuwing gabi habang nakahiga ako sa kwarto ko, minsan napapaisip ako, bakit hindi niya ako pwedeng makita sa gabi? Bakit parang may oras lang siya para sa akin? Bawat umaga na magte-text siya ng good morning at bawat hapon na susunduin niya ako para maglakad, unti-unti kong pinapatahimik ang pagdududa ko. Sinasabi ko sa sarili ko na baka dala lang ito ng nakasanayan ko sa probinsya. Baka naghahanap lang ako ng misteryo kahit wala naman. Minsan hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, Grace,
Magtiwala ka lang sa akin. At ginawa ko ngayon. Nagtiwala ako kasi mahal ko siya. At sa lahat ng ipinakita niya sa akin sa araw, wala naman akong nakitang dahilan para hindi siya paniwalaan. Kaya kahit may mga gabi na hindi ko siya kasama, kahit may mga tanong na hindi nasasagot, pinili kong ipagsawalang bahala ang aking pagdududa. Sabi ko nga, bahagi lang siguro yun ng relasyon. Hindi naman pwedeng lagi kaming magkasama. May konting tanong sa isip ko pero mas pinili kong maniwala kaysa magduda. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Darius na parang normal lang. Sa araw-araw wala akong masabi. Maalaga siya, maalalahanin, marunong makinig. Kapag may problema ako sa bahay o sa trabaho, nandyan siya. Kapag may gusto akong puntahan, sasamahan niya ako basta hindi gabi. Mas nakilala ko pa siya habang tumatagal. Tahimik pa rin siya pero mas nagiging open na. Minsan, nagkikwento siya tungkol sa mga plano niya sa buhay. Gusto raw niya na magkaroon ng sariling negosyo balang araw. Gusto rin daw niyang magkaroon ng simpleng pamilya. Kapag naririnig ko yun, napapangiti talaga ako. Di ko maiwasan na isipin ang sarili ko sa mga plano niya. Sa totoo lang, Sir Jupiter, naging masaya talaga ako. Yung tipong kahit simpleng lakad lang sa palengke o tambay sa plaza, sapat na. Hindi niya ako dinadala sa mamahaling lugar. Hindi rin siya yung tipong showy. Pero ramdam ko na mahal niya ako. May mga pagkakataon na tinatanong ako ng tita ko kung seryoso ba siya. Sinasabi ko naman na oo kasi wala naman akong nakikitang masama sa kanya. Hindi rin siya palaging wala. Sadyang pagdating lang talaga ng gabi parang may ibang mundo siyang ginagalawan. Pero dahil mahal ko siya at wala naman siyang ginagawang masama sa harap ko, pinili kong wag masyadong isipin yun. Isang araw niyaya niya akong mag-date. Sabi niya may gusto raw siyang ipakita sa akin sa may labas ng bayan. Medyo tahimik na lugar. Hapon pa lang sabik na ako. Nagayos ako, nagsuot ng simpleng damit at sinabihan ko ang tita ko na baka medyo gabihin ako. Nagpunta kami sa isang lugar na may damuhan at kita ang bundok sa malayo. Tahimik doon, walang masyadong tao. Umupo kami sa isang malaking bato at nagkwentuhan. Masaya ang usapan namin. Tawa kami ng tawa, parang walang problema sa mundo. Hindi ko na malayan ang oras. Ang alam ko lang maliwanag pa ang paligid nang dumating kami. Pero habang tumatagal ang usapan namin, unti-unting dumidilim ang langit. Doon ko napansin na medyo nag-iba ang kilos ni Darius. Una, naging mas tahimik siya. Hindi na siya masyadong tumatawa. Parang may iniisip. Minsan, tumitingin siya sa langit. Sinundan ko ang tingin niya at doon ko nakita nakabilugan ng buwan. Maliwanag ang buwan noong gabing yun, Sir Jupiter, parang mas malaki kaysa dati. Parang mas malapit. Anong oras na? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang napatingin sa relo niya at parang nagulat siya. Kailangan na kitang ihatid, sabi niya agad. Medyo nagtaka ako kasi hindi naman kami sobrang layo sa bahay ng tita ko. Pero hindi na ako nakipagtalo. Tumayo kami at naglakad papunta sa kalsada. Habang naglalakad kami, ramdam ko na parang nagmamadali siya. Mas mabilis ang hakbang niya kaysa dati. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Kapag tinatanong ko siya, maikli lang ang sagot niya. Okay ka lang ba? Tanong ko. Oo, sagot niya pero hindi siya tumitingin sa akin. Habang papalapit kami sa bahay ng tita ko, mas lalo akong kinabahan. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang yung pakiramdam na noong bata pa ako sa baryo kapag may hindi normal sa paligid. Pagdating namin sa gate, mabilis niyang hinawakan ang kamay ko. Pasok ka na agad, sabi niya. Nagtaka ako kasi dati nakakapag-usap pa kami sandali bago siya umalis. Pero ngayon parang gusto na niyang umalis agad. Habang nakatayo siya sa harap ko, napansin ko ang kamay niya na nakahawak pa sa akin. Sir Jupiter, doon ko unang nakita. Parang humaba ang mga kuko niya. Sa una akala ko mali lang ang paningin ko.
Baka dahil sa ilaw ng buwan. Pero malinaw kong nakita na mas mahaba iyon kaysa sa normal. Hindi naman sobrang haba pero sapat para mapansin ko. Bigla niyang binitawan ang kamay ko at parang itinago niya sa likod ang kamay niya. Napatingin ako sa mukha niya at doon ko rin napansin ang mga mata niya. Hindi ko alam kung epekto lang ng buwan o ng ilaw pero parang namula ang mga mata niya. Hindi yung tipong namumula dahil sa pagod. Iba ang pula. Parang mas matingkad. Parang may apoy sa loob. Darius, tawag ko. Hindi ko alam kung takot ba o pag-aalala ang nararamdaman ko pero hindi na siya sumagot. Umiwas siya ng tingin sa akin. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya medyo mababa ang boses. Bago pa ako makapagtanong, tumalikod na siya. Mabilis ang lakad niya palayo. Hindi siya lumingon, parang may hinahabol siya o may tinatakasan. Naiwan akong nakatayo sa harap ng gate. Hawak ang sarili kong braso. Ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi at ang liwanag ng buwan sa mukha ko. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Hindi ko alam kung totoo ba yun o gawa lang ng isip ko. Pero sigurado ako sa isang bagay. Sir Jupiter, may kakaiba kay Darius noong gabing yon. Matapos ang gabing yon, nakabilugan ng buwan at nakita ko ang kakaiba kay Darius, hindi na ako mapalagay. Hindi ko siya agad kinumpronta. Nagkita pa rin kami pagkatapos noon pero may distansya na sa isip ko. Tuwing naaalala ko ang humaba niyang kuko at ang pamumula ng mga mata niya, bumabalik lahat ng aral ng lolo ko noong bata pa ako. Lumaki akong alam na may mga nilalang na marunong magtago at lumaki rin akong alam na hindi lahat ng kakaiba ay masama. Pero hindi ko kayang manahimik na lang. Kaya isang araw nagdesisyon ako. Sabi ko sa kanya, gusto ka nang ipakilala sa lolo ko? Medyo natigilan siya. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Ngayon ba? Tanong niya. Oo, gusto kong makilala ka niya. Hindi ko sinabi ang tunay kong dahilan. Ang totoo, gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya kapag kaharap na niya ang lolo ko. Ang lolo kong albularyo na nakakaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pumayag naman siya kahit ramdam kong parang may alinlangan. Bumalik kami sa baryo namin isang hapon. Habang nasa biyahe kami, tahimik si Darius. Hindi tulad ng dati na may kwento siya palagi. Ngumingiti lang siya sa akin paminsan-minsan pero halata kong may iniisip siya. Pagdating namin sa bahay ng lolo ko, bumalik lahat ng alaala ko noong bata pa ako. Ang amoy ng mga dahon, ang tahimik na hangin at ang pakiramdam na parang may nakamasid kahit wala namang tao sa paligid. Pagbaba pa lang namin napansin kong hindi na mapakali si Darius. Panay ang tingin niya sa paligid. Parang may hinahanap o may iniiwasan. Okay ka lang? Tanong ko. Oo, sagot niya pero hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Lumabas si lolo sa pintuan bago pa kami kumatok. Parang alam na niyang may darating. Nakatayo siya roon, hawak ang maliit niyang baston. Nakatingin diretso kay Darius. Lolo, ito po si Darius. Ngumiti si lolo pero hindi yung ordinaryong ngiti. Yung ngiti niya na parang may alam na siya agad. Pasok kayo, sabi niya. Pagpasok namin sa loob ng bahay, mas lalo kong naramdaman ng tensyon. Si Darius na dati ay kalmado at mahinahon ngayon parang naiilang. Hindi siya makaupo na maayos. Parang gusto niyang tumayo pero pinipigilan niya ang sarili niya. Tahimik lang si lolo habang nakatingin sa kanya. Ilang segundo ang lumipas na parang ang tagal. Tapos biglang nagsalita si lolo. Aswang ka. Tama ba ako? Sir Jupiter, parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Nanlaki ang mata ni Darius. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Hindi siya agad nakasagot. Para siyang nahuli sa isang lihim na matagal niyang tinatago.
Lolo, mahina akong sabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tumayo si Darius. Hindi na siya makatingin sa akin. Parang nahihiya. Parang takot. Grace? Sabi niya. Nanginginig ang boses pero hindi na tinapos ang sasabihin niya. Sa isang iglap, mabilis siyang lumabas ng bahay. Hindi na siya lumingon. Narinig ko ang mabilis niyang mga hakbang palayo. Darius! Sigaw ko pero hindi na siya huminto. Lalabas sana ako para habulin siya pero hinawakan ako ni Lolo sa braso. Hayaan mo na, sabi niya. Napatingin ako kay Lolo. Luhaan. Totoo ba, Lo? Tumango siya. Pero hindi lahat ng aswang ay masama. May mabuti, may hindi. Yung batang yun, mabuti ang puso. Mas lalo akong nalito. Kung mabuti siya, bakit kailangan niyang umalis? Huminga ng malalim si Lolo. Dahil mahal ka niya at dahil albularyo ako, alam niya, mapapahamak siya. Hindi ko agad naintindihan. Kapag nagtagal siya sa iyo, maaaring hindi niya makontrol ang sarili niya. Kahit mabuti ang intensyon niya. May likas na gutom ang lahi nila. Mas mabuti nang lumayo siya kaysa ikaw ang mapahamak. Parang may sumaksak sa puso ko sa narinig ko. Ibig sabihin tama ang hinala ko, tama ang nakita ko noong gabing yun. Mabuti siyang aswang. Mahal niya ako. Kaya siya umalis. Simula noon, hindi ko na siya nakita. Hindi na siya nagpakita sa bayan. Hindi na siya nagparamdam. Para siyang bula na nawala. Maraming gabi akong umiyak, Sir Jupiter. Hindi dahil niloko niya ako. Hindi dahil nagsinungaling siya, kundi dahil alam kong sa sarili niyang paraan, pinili niya akong protektahan. Masakit, pero naiintindihan ko. Doon ko mas naalala ang lahat ng mga aral ng lolo ko. Hindi lahat ng kakaiba dapat katakutan. Minsan, ang pinakahindi mo inaasahan ang may pinakamalinis na intensyon. Pero kahit mahal ninyo ang isa't isa, kung may bagay na pwedeng makasakit sa inyo, minsan, kailangan talagang magpalaya. Sa huli, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagiging masaya. Minsan, ito rin ay tungkol sa pagbitaw para sa kapakanan ng taong mahal mo. At natutunan ko rin na makinig sa kutob dahil may dahilan kung bakit tayo binibigyan ng babala ng ating puso. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala ni Darius. Hindi bilang aswang, kundi bilang unang lalaking aking minahal. At yan po ang kwento ko, Sir Jupiter. Grace, grabe ang kwento mo, nakakabigla ha. Pwede palang mangyari yung ganun, ano? O siya, mga kasityo bangungot. Tapos na po ang ating kwento. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Maraming salamat.